What's up mga chismoso at mga chismosa at welcome sa isa na namang video na talaga namang manggigigil na naman ang bawat isa sa ating Congressman Marcoleta sa kanang mamamayan show sa Net25. Ibinulgar nila kung magkano ba ang kita ng Rapid Tulfo in Action at nararapat ba na merong ganito pang show ang isang senador. Tara, sabay-sabay nating alamin. Kumuha kasi tayo ng ilang mga report. Ano ha? Magkano ba kinikita nitong mga YouTubers, influencers, mga Facebookers? Alam ba ni Nelson yan? Alam po ni Nelson ito. Ano ko? Sa kanya ka galing yan eh. No? Para lalo pa nating palalimin kong yung ating natalakay ng mga nakalipas na panahon. Kasi ang contention natin dito, minsan pala, Hindi, lagay mo sa konteksto. Bakit Opo. natin pinag-uusapan yan? Opo. Well, doon sa punto nung nakaraan na ating napag-usapan, minsan kasi pala, yung mga public official natin, particular na po, bagitin na natin, si Senador Rapi Tulfo na isang senador at vlogger din, sabi ng iba, nakakatulong naman pala eh. Pero kung pag-uusapan natin, kumikita din pala siya ng malaki doon sa kanyang YouTube account at hindi pangkaraniwan ang kita. Kung talagang Anong ibig mong sabihin na hindi pangkaraniwan? malaki, umaabot talaga ng milyon, Kong. Kaya kung interest ang ating pag-uusapan, saka pagiging isang senador, talagang parang bagang mahahati ang iyong atensyon. Kasi walang Kinikita saan? Kailangan ipaliwanag natin. Saan siya kumikita? Paliwanag mo kasi kulit po naman kasi. dito po sa kanyang account sa YouTube. Ito yung YouTube account po niya. Yung parang content niya. Yan, yung kanyang content. So ang ibig sabihin ni Kong Jen, posible na may pagkakataon na ang iniisip mo na ay paano kaya magiging viral itong hearing na ito? Mukhang ganun na nga nangyayari. Mukhang ganun na nga Hindi, nangyayari. usapan muna natin. Magkano ba? Magkano nga ba? Yan ba? Totoo yan? Merong basis yan? Baka mamaya hindi totoo yung pinanggalingan na yan. Ito po na, Kong, sa lahat ng mga may account, wag lang muna sa isang particular na tao. Kinakailangan daw po, para ikaw ay kumita, mag-apply ka sa YouTube partner program para kumita ng pera at dapat ma-meet mo yung sumusunod na mga advertising guidelines. May mga guidelines pala yan. At least, meron kang 4,000 valid watch hours sa loob daw po ng 12 buwan. At least, meron kang 1,000 subscribers. At yon, ililink mo yun sa YouTube sa isang Google AdSense account. So liwanagin ko lang yun, no? Yung, I think ngayon yung 4,000 watch hours para magkaroon ka ng ads. Alam nyo yung pag nagpe-play kayo, may nagpapakita ng ads o kaya yung in-between, may tawag doon mga ad breaks. Kailangan mo ng 1,000 subscribers at saka 4,000 hours watch hours within the last 12 months, 1 year. Pero I think gumaan yata yung monetization ngayon ng YouTube. I think 500 tapos may 3,000 watch hours. May certain perks ka na monetization na pwedeng ma-open. Ganun yun. Lahat ng ito naman ay nasunod, ano ha, Kong? Et cetera, et cetera, ano ha? Ngayon po dito lumalabas, ano ho, at kung ang pag-uusapan ay kita, ano ho, sa United States daw po nagsimula ang perang pumapasok sa kanilang YouTube na may halagang $2 sa bawat 1,000 views. In every 1,000 views, meron kang $2. Dito For po sa every 1,000 views, Opo. may bayad na 2,000. No, $2. Hindi $2. $2. Alam nyo, depende yun eh. Depende kung saang bansa nanonood yung isang YouTube user. Kunwari, sa Pilipinas ka nanonood, mas mababa. I think nasa 58 cents, 60 cents per 1,000 videos. Sa US nga, as far as high as $2. Sa ibang bansa, pwedeng $1, pwedeng mas mababa pa. So, depende sa bansa kung saan nanonood yung mga tao. I think malaki yung followers o yung mga nanonood sa Rapid Tulfo in Action ng mga OFWs. Dollar lang po, no ha? Ito daw po batay do sa AdSense revenue para sa bawat 1,000 views sa kanyang channel o sa inyong channel, maaari daw pong kumita ng $1 o katumbas daw po ng 50 pesos. Ngayon po, 57 ngayon, no ha? Hanggang 801 pesos. Ibig sabihin, doon po sa 0.5 hanggang 0.8 pesos bawat viewer. 50 hanggang 80 pesos naman sa bawat
1,000 views. Once na kumikita ka na, maaari mong makuha ang perang naipon mo through Google AdSense, ang YouTube earning na ito at maaaring isanda po sa iyong personal bank account o sa etc. Dito daw po sa ating bansa kung, alam niyo ho ba kung sino ang highest earning YouTube channel sa Pilipinas? Sino? Si Tony Gonzaga, si Alex Gonzaga, si Ivana Alawi. Sino pa ba yung mga vloggers natin? Pero bakit vloggers? Nason? Sino? Ang Rappi Tulpo in Action. Ang kanya pong monthly earnings mula sa YouTube ads ay 2.8 million hanggang 45.2 million approximately. Wow, 2.8 million to 45 billion approximate, ha? Sa total subscribers po na 26.1 million approximately. 2.8 million, ano Monthly. to, pesos? Monthly to, ha? Monthly. Or Ano ba? 2.8 million pesos muna ito, Kong, sa Pilipinas. Ano, ha? at from 2.8 million hanggang 45.2 million approximately. 45.2 million. Opo. Ang kanya hong kasing total subscriber ay 26.1 million approximately. Yan po, pinakikita po natin sa telebisyon. Ang kanya po namang average monthly channel views ay 277 million approximately. Ang kanya po namang total views ay 6.3 billion views approximately. Kong. Ano ha? So yun po ang ito po yun nilabas mismo doon sa YouTube. Ano ha? At well, wala namang Itong 2.8 million, from 2.8 million to 45.2 million, per month ba ito? Monthly. Monthly po. Average mo yan. Opo. Range. Nelson, kunin mo nga yung range nito. Halimbawa, i-add mo yung 2.8 plus 45.2 divided by 2 para makuha lang natin yung Ayan, range. opo. Ho. 2.8 plus 45.2 divided by 2. Opo. Magkano? Ayan. 23.9. So, mari siyang kumita ng 23 million per month. 23.9 million pesos per month. Posible So kaya pala hindi niya mabitaw-bitawan yung RTI, Grabe. po yan, Kong. Doon sa YouTube, YouTube pa lang po yan, Kong, pinag-uusapan. Yes, YouTube pa lang yan. Paano yung Facebook? Pwede ring multiply by 2 to eh. Yung sinasabi nilang 23 million. 46 million per month. May TikTok pa. May Instagram ba rin sila? Posibleng wala. Sa YouTube account po niya ng Rapid Tulpo in Action. Oh. halos 24 million yung range. Yung range niya ay between 2.8. Opo. Ang pagkakalam ko dito, depende ito doon sa listening duration ng... Yes po, yung haba na Yes, tama. Hanggang maaring, yung haba na yon. Oo. So kaya ko kinuha yung range, maaring siyang kumita between 2.8 to 45.2 million. Yes po. Or within the range of 24 million pesos per month. Kasi kung panonoodin mo ng buo yung isang palabas niya, isang episode niya, mas malaki ang nun kasi maraming ads na lumalabas. Ngayon, ang magiging issue dito ngayon ay magkakaroon nga, kagaya na binabanggit natin o tinatalakay natin ito, magkakaroon ng question yung motive Motibo, yan po. ng pagtulong. Kasi mahihirapan ako ngayon kung paano ko i-draw yung line. Talaga bang taos sa puso sa loob ang pagtulong o dahil sa kinikita na about 24 million pesos? Yun na. Dahil sa kinikita, taos pa ba yung pagtulong? O tumutulong ka na kasi kumikita ka sa mga tinutulungan mo. Ibig sabihin, ginagamit mo yung mga tinutulungan mo para kumita ka ng 24 million per month. Naibibigay mo ba lahat yun? 24 million per month? Di ba yung kinikita ng mga videos mo ng Rapid Tulpo in Action ay, di ba sabi mo pag may-ari ng foundation, Rapid Tulpo in Action Foundation, na ikaw yung presidente, asawa mo yung treasurer, at yung mga anak mo ang opisyal. Naman. Well, yun ang iisipin talaga natin, Kong. Pagkatapos, pwede rin mag-suggest na kaya pala yung paraan ng kanyang pagganap ng programa na yon may pagka-cinematic. Oo, alam na alam. May pagka-cinematic. Hina-hype para maging viral. Bakit? Kasi pag viral, mas malaki ang kita. Ay, opo. May pagka-dramatic sapagkat sa aking pag-aakala, pagka-dramatic, merong dramatic effect, lalong tataas yung views dito. Ay, Palagay opo. ko. Kapag ka
Tama. So, sinabi din ni Congressman Marcoleta na doon sa Senado, doon sa Senate hearing, 4 ang cameraman ni Raffy Tulfo. May sarili siyang 4 na cameraman. Bakit? For the content. Ilalagay nila sa kanilang YouTube channel, ilalagay nila sa kanilang Facebook accounts, Facebook pages, para magkakitaan. So, ganun ba yung ginagawa ni Senator Raffy Tulfo? Hinahype niya na talagang nilalagyan ng pagka-cinematic, yung magiging bastos na siya, na pagiging inatake na siya, para magkaroon ng tension, magkaroon ng hype, para mas malaki yung kita. Mas malaki yung views, mas malaki yung kita. Naging viral pa yan, Kong. Opo. So dito pa lamang makikita mo na ito, hindi ko sinasabi ito, pero dito magsasuggest na po pwedeng ma-question yung yung motibo kung bakit ganon ang format ng programa. Oho. Di ba? Kong, dagdag ko pa, dito naman sa lumabas sa youtubers.me, Meron ay pa. lumalabas din daw po ito, Raffy Tulfo in action net worth, $6.03 million, Kong ha, 6.03 million hanggang $36.2 million. Ganun po kalaki, Kong ha, ang net worth. Sino naman ang Ito naman po ay sa youtubers.me. Inilabas po nila. ano yung reliability nito? Itong source ng information natin. Well, ito po yung usually ay nagiging batayan ng mga kababayan natin. Net worth ito. Yes po. So ano yung range natin? 6.3 plus 36.2. Oh, Nelson. Divided by 2. Yan. Medyo 6.3 Plus, plus 36.2 divided by 2. Yan, ganito. opo. Ilan yan? Ayan, ayan mo. Magkano inabot? Kasi dito ko nga lumalabas may computation pa po eh. 21. Oho. $21. 21 million. 21 million US dollars. Times 57. 1.2 B. So ang net worth niya, base dito, 1.2 billion. Oho. Hindi net worth yan. I think mari. hindi net worth yan. Yan yung kinita niya. Kinita ng YouTube channel niya. Maring maliit mating, talaga yun. maring mating yan pagdating Opo. ng araw. Ayun. Maaaring masilip yan pagdating ng araw. Sapagkat ang mga public officials ay merong sinasubmit ng mga salin. Ayun. Sal and reveal naman para mapatunayan mo na malinis ka. Raffy Tulfo. Ay, opo. Pwede nga pala. So, ganito yung gawin natin. Ibalik natin yung ginagawa ni Senator Raffy Tulfo. Raffy Tulfo, isa kang tiwali. Kung hindi ka tiwali, ilabas mo ang salin mo. Patunayan mong hindi ka tiwali. Kung saan nanggagaling ang iyong pangkabuhayan, Opo. ano yung asset mo, ano yung liabilities, pagkatapos yung net worth mo, makukwenta yan. Ay bagay ko kasi ang katwiran ata niya. Hindi, yung Raffy Tulfo in action hindi akin yan eh. Kumbaga parang grupo ata may-ari. Talagay na natin. Oho. Matutukoy din natin sino-sino kayong may-ari, di ba? Pwede po. Ibig sabihin, makukwenta rin naman kahit na 10 kayo, divided by 10 kayo, di ba? Opo. Depende kung stock yan o non-stock halimbawa. May nagsasabi pa nga yan na yan ay foundation. Opo. Pero sa batas kasi dyan, pagka ikaw ay kumikita, may income ka, magbabayad ka ng tax. Ito opo, maliwanag na income ito eh. Opo. Maliban na lang kung halimbawa itong kinita niya na sa range natin, allegedly 24 million pesos a month, ito naman ay pinamimigay niya rin, Opo. dapat nating makita yon. Pagka Dapat ma-account din. gano'n, ay talagang foundation siya. Hindi ba? Well, tama po kayo sa bagay na yan. At ito naman ang binabanggit natin ko. Well, hindi ko lang alam kung dinidispute nila ito. Itong nilalabas mo ng YouTube ukol doon sa kanilang net worth. Pwede namang i-dispute, hindi ba? Opo, O, sabihin di natin makita totoo. natin kung sino ngayon ang nagsasabi ng totoo. Ayan, opo. Kasi meron pa sila dito, yung Raffy Tulfo in action income. Sa last 7 days daw po, 23.3 thousand US dollar in 7 days. In 30 days naman daw Ano, po, 23? opo, 23.3 thousand US dollar. 23.3K, no? In last 7 days. Pag di times 57, ilan yun? Opo, in 7 days. Tapos estimated 200 earnings million. naman po in last 30 days, 131,000 US dollar. No? In last 90 days, 433,000 US dollars. US dollars po. 433,000. Opo, US dollars in last 90 days. Halos kalahating $1 million Opo. in the last 90 days.
So times 57 divided by 3. 24.6. So yun po, mga ganun ho kalaki. So, well, ang ipinupunto lang ho natin dito sa bagay na ito, Kong, ay yung kanyang So yun lang. Bye.